Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pinaka-latest post ni Attorney Rowena Guanzon 1 hour ago. Unahin ko muna yung pahayag ni VP Sara tungkol kay Attorney Rowena Guanzon, yung pwede siyang maging spokesperson ng OBP. Ito yung pahayag ni VP Sara Tinanong si BP anong reaksyon niya doon sa suggestion na kunin niyang spokesperson si Attorney Guanzon para pantapat kay Auntie Claire at Princess Abante. Sabi ni BP hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So, kung gusto niyang magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Ayan So, may pahiwatig si BP Sara na pasado sa kanya si Attorney Guanzon. Magsalita siya kahit hindi pa siya official spokesperson. Magsalita na siya. At makikinig. Tayong lahat naniniwala kay Attorney Guanzon. Ito na ngayon ang post ni Attorney Guanzon. Sabi niya, if you really listen to me, go ahead and have a drug test with BBM. Wow! Sabi ko, iyan ang tunay. So, hindi lang ito spokesperson na, advisor na ito. Sabay silang magpa-drug test. Hair follicle ba? Anong masasabi nyo? Kasi ito, matagal ng hamon ni BP Sara na willing siya na magpa-drug test. Yung dito ba sa buhok, sinabi niya na kailang siguro hindi pa niya nasikaso. So ito na ngayon. Hamon ni Attorney Guanzon, ang advice niya is sabay. Ito hindi si BP Sara ang sinasabihin niyang magpa-drug test lang. Sabay. Go ahead and have a drug test with BBM. Sabay sila. Ano sa tingin niyo? Di ba napakaganda? Ang mga security guards nga, ang mga drivers, kahit sino dyan, nagkakaroon ng mandatory drug test. Ako, kailan ba yun? Last year, nag-drug test ako, yung kumuha ko ng LTAP, yung lisensya ng firearms. Drug test. Bakit hindi itong mga government officials natin? Set the example. Follow the leader. Kaya lang, malala ko si Auntie Claire, nagkakapubya na dito basta itanong ni Miss Eden Santos yung hair follicle test. Naiinis na. Paulit-ulit kahit si A.S. Bersamin sabi niya, akala ko hair follicle test na naman ang itatanong sabi niya kay Miss Eden. So di ba ang ganda sana kung pagbigyan sabay sila. Magbasa tayo sa mga comments Ganda. Rachel Lorilla, go yan, Vice Sara, iwan ko lang kay BBM. Yes, handa si BP. Leslie Santiago, nice suggestion po, Attorney Rowena. Sana po in the near future may sa batas po tayo na required mga leaders natin sa government magpa hair follicle test. I think open po si BP Inday Sara sa iyong suggestion na sabay po sila. Nida Colorado, si Rowena Guanzon may prinsipyo. Yes, dito ako bumibilib. Mula noon hanggang ngayon, anti-Marcos siya, hindi nagbabago. Anti-Marcos pa rin. Sayang nga lang, hindi tayo naniwala sa kanya nung bago mag-eleksyon ng 2022. Gusto niyang ma-disqualify si BBM.
Galit pa tayo sa kanya no. Eh kung na-disqualify, di wala sana tayong problema ngayon. Teresa Constantino, try to encourage Marcos Jr. to do so and Sara will follow, I'm sure. Mas maganda pa na bago paupuin yung mga politiko na yan, lahat sila magpa-drug test, di ba? Yes. Day Trader, saludo, madam. Sugar free, ibang usapan na yon. Baka nga i-acquit pa niya yung adictos magnanakaw kapag nag-president yan. Morasbia Lonzaga, go yan si BP, iwan ko lang kay BBM. Yes, kahit anytime ito. Sana maitanong ni Miss Eden Santos ito kay Attorney Claire kung handa ba ang Pangulo na sabay silang magpa hair follicle test ni BP Sara as recommended, suggested by Attorney Rowena Ganson. Ano kayang reaksyon ni Auntie Claire pag maitanong sa kanya ito? Presidente at Vice President sabay magpa-hair follicle test. Baka mag-alboroto na naman. Paulit-ulit. Ay, nako. Anyway, sana magkakaroon pa ng mas malalim na ugnayan si BP Sara at saka si Attorney Ganson, kasi nakikita ko parehas sila ng hangarin na labanan ang korupsyon, yung pagmamalabis ng mga nakaupo. Ito sana kung sa impeachment, pag bardagulan na yung trial, ang ganda kung itong si Attorney Rowena Ganson na ang nasa tabi ni BP Sara at siyang sumasagot sa mga reporters. Napaka-exciting. So, tingnan natin kung matutuloy ba ang impeachment dahil parang i-atras na daw. Nawawala na ng pag-asa si Attorney Leila de Lima. Sabi niya, baka hindi na daw matutuloy. So, yung bloodbath hindi na rin matutuloy. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para magkaroon naman ng mas disente, mas maayos na tirahan ang mga tribong Talandig ng Bukidnon.